Kayo mga loyalista kayo tsaka mga Pinklawan ha, ayun nyo talagang tantanan yung mga DDS no. Hanggang ngayon talagang binabastos nyo, minamaliit nyo yung pagkatao na para bang kayo yung mga edukado na nag-graduate sa mga international school. Saan nga ba kayo nag-graduate, di ba? Daig nyo pa yung mga naka-masters tulad ko eh. Ano ba mga university nyo? Porket mga elite, mga Lasal, Ateneo, di ba? Ako nag-aral din ako sa Lasal dati naging kaklase ko pa nga sila JC Abalos sila yung si Barbers, yung anak ng congressman. Ano ba kinagaling ng mga yun? Mas magaling pa ako dun pagka binalatan nyo ng posisyon yung mga magulang ng mga yun di ba? May posisyon lang kaya ganun. Tapos pag may punto yung isang Bisaya na nagsasalita, yung isang DDS halimbawa, mapa-vlogger man yan o politiko, minamalit nyo yung pagkatao, binababa nyo. Bakit? Porket kayo maganda mga accent nyo. British accent ba yan? O sanay lang kayo makarinig ng Tagalog din. Yung mga Bisaya nga, kung tutusin, mas malawak ang kanilang knowledge Marunong sila ng pangalawang lengguwahe. Tapos marunong din sila magtagalog. Magagaling din sa English yung mga yan. Subukan nyo magpunta sa Cebu, sa Davao. At dyan sa Davao, napakalinis. Milya-milya ang pinagkaiba sa Metro Manila. Dun sa Metro Manila, napakabulok. Ang baho ng paligid, amoy kanal, ang panghi. Tapos ang daming mga nagkalat na mga drug pusher ngayon. Talagang ang sama. Dyan sa Davao, kita nyo, disiplinado yung mga tao. Paano? Ang kanilang mga leader, disiplinado din. Tsaka may mga yagbols. Ang tawag sa ganun, epektibong pamumuno. Masyado nyo kasing kinasanayan na binibida lagi yung Manila. Kaya nga tinawag na Imperial Manila yan Kasi akala nyo dyan nanggagaling lahat ng yaman. Tapos yung mga politiko, yung mga nasa House of Representatives, mga congressmen, di ba karamihan dyan mga buhaya nandyan sa Manila mga buhaya. Kaya nagtataka kayo bakit yung ibang mga probinsya, mga salat sa infrastructure. Huwag na kayong magtaka. Kinukurakot ng mga yan nandyan sa Metro Manila yung mga sugapan ng mga congressman Ano pa matitira sa Visayas tsaka sa Mindanao? Sa Mindanao, yan ang tinawag na food basket ng ating bansa. Baka hindi nyo nalalaman, baka hindi tinuro sa inyo. Yung mga Taga-Luzon na yan na parang mga ignorante. Kung wala yung Mindanao, saan kayo kukuha ng mga produktong pang-agrikultura? Yung mga fruits and vegetables, yung mga fertilizers, mga nilalagay nyo sa mga lamesa nyo, mga basic necessities yan. Mga palay, yan lahat yan. Pasalamatan nyo dapat ang Mindanao. Kung wala ang Mindanao, saan kayo kukuha dyan sa Manila na napakarumi? Gutom mga abutin ng Metro Manila kundi dahil sa Mindanao. Itatak nyo yan sa mga kukote nyo. Para hindi kayo masyado nagmamalaki na para bang kayo yung anak ng Pilipinas na yung mga nasa Visayas, Mindanao, parang mga anak sa labas Hindi ganoon. Lahat tayo Pinoy Isang dugo tayo lahat Tsaka importante sa lahat, yung Mindanao kasi, especially sa Davao, marunong yung mga pumili ng leader na maayos, matino, na may political will. Halimbawa, may isang kumpanya na balak mag-smuggle. Ang sasabihin ng isang magandang leader magsasmuggle kayo o gigibayin ko yung bodega nyo. Di ba? Yun ang mga kailangan ngayon, hindi yung palamya-lamya na gummy bear tulad ng mga iniidolo ng mga kakamping na yan, di ba? Na magaling lang sa PR, pronta, pero pag kailangan na ng talagang kamay na bakal, wala namang maaasahan, di ba? Yung sinasabi ng mga Pinklawan dyan, naririnig ko lagi, yung tungkol sa China, yung Spratly Islands daw. Di bigyan natin ng argumento, sige, para hindi nyo tawaging obob yung mga DDS. Gusto nyo makipaggera kamo? Pagbigyan natin, sige, kahit ako, pagka may gera sa Pilipinas, kahit iprontan nyo hindi ako matatakot, basta para sa bansa alay ko buhay ko Pero katangahan naman yung susugod ka na alam mo, wala kang armory, wala kang tamang dami ng mga bala, di ba? Pagpapakamatay yun di ba? Sino ba namang mauuto nyo na ganyan? Ang gawin nyo, paglaban nyo muna yung mga anti-corruption, Para nang sa ganun, meron tayong pang-upgrade sa mga defense systems natin. Makabili tayo ng mga karagdagang mga missiles, mga Typhoon missiles, o yung mga advanced na mga military warfare na devices, para meron tayong sapat na panlaban kung gusto nyong makipaggera. Hindi naman tayo duwag, alam natin yan di ba?
Pwera na lang sa mga nagtatapang-tapangan dyan. Oh. Kaya upgrade muna ang defense bago natin pag-usapan ang pag-provoke. Kaya bottom line mga tol, ha? Makiisa na kayo sa amin. Huwag nyo nang sayangin yung oras. Imbis na dinedelay natin yung pag-angat natin, huwag na kayong manggiba kay DP Sara. Instead, magtulungan tayo na gawin nating accountable yung mga gumagawa nandyan sa bilyon-bilyong flood control scandal na hanggang ngayon wala pa rin napapanagot, di ba? Gawin natin ang paraan niya mga yan, tsaka suportahan natin yung mga leader na talagang may pagmamahal sa bayan. Kung gusto niyo ng matigas na pamumuno ng kamay na bakal para sa pag-asenso na mabilis, para makahabol nga tayo sa Singapore, walang iba yan, DP Sara. Suportahan natin. Maraming salamat din pala sa mga patuloy na sumusuporta dyan. Yung mga hindi ko mabati, pasensya na kayo, napakarami, hindi ko mabasa lahat. Pero taos puso po ako nagpapasalamat. So yan, mula sa pinakasiga, sa lahat ng mga siga sa Pinas, Tigasing Noipi, maraming salamat.